Mike. Okay, so we praise God dahil yun nga sa protection, wala namang nauulat na may namatay na marami, yung casualties. Aksidente lang. Siguro, minor, but we praise the Lord for that. Kasi alam natin, even though natin our control, but God is in control. And beside, he's intervene in this situation. No. Yun din. And then, salamat din sa Panginoon sa pangatlong Friday na nag-Bible study tayo dun sa office sa Workforce Global Agency. Na inalaw tayo ni Joel na makapag-share ng gospel. At Lord willing, makasama po sila this night. Kasi hindi po sila sanay sa paggising ng umaga. Kasi gabi na po sila, umaga na rin sila natutulog. So, yun, nawa makasama po sila. Sila po ay family, maganda po yung kanilang yung business nila, sila family din yung nagpapatagbo. So, pwede mo din gawin yung family. Hipag niya. Actually, mga hipag niya yun. Hindi niya, family ng asawa niya. But it's good to see. And Lord willing, makasama po sila tonight. Dahil last Friday, meron kaming bisita, si Robert Tandingan. No? Si Robert Tandingan. So, pray po natin. Binata din yan, binata. Architect siya, binata. Ayun. Nasa 40s siya. Okay? So, pray po natin na makasama siya at siya po ay makakilala sa Panginoon. Naman siya, nagsabi siya, nung tapos na, nakausap niya ako, in-approach niya ako in a way na patungkol sa salita ng Diyos at the same time, yung bang na-remind siya, sinabi niya na yung, nag-open siya ng kanyang experience. So, broken-hearted pala. So, kaya siya kaya siya nagsighay na mag-aral, na maging architect. At ayon sa siya po ay maraming mga offices sa Manila na pinapaupahan. Meron siyang 180 million yata na pinapaupahan sa Manila. So, sabihin, yun ang focus niya career dahil broken-hearted siya. So, yun. Okay, so anyway, we praise the Lord. So, naka-share screen. I'll give you some introduction, then after that, let's practice soul winning. Okay, since this is soul winning month, so let's do, especially yung mga hindi pa nagsa-soul win. Okay? At hindi pa kasi we have a different approach sa soul winning. It depends on the situation. Like, pwede mong gamitin yung situation na ngayon, halimbawa, ngayon. Ano ba yung dapat i-approach mo sa sitwasyon natin ngayon? Kasi they are panicking, they are worrying. So what approach you will use? How can you approach a person in the midst of this situation? Kasi syempre, nagwo-worry sila eh. So, but remember, this is, don't give false hope. Don't give false hope sa kanila. Always remember the truth from the Bible. Do not give false hope to the one that are in needs, especially of salvation. Okay? So, parang malamig yata. Mainit dyan, sa banda dyan, di ba? Mas malamig. Nilalamig ako. Okay. Ayan. Okay lang. Kasi mamaya mainit din naman.
Kita ba, kuya? So, yan. Ginagamit ko yung Handbook of Personal Evangelism by Dr. A.R. Stanford. Si Dr. A.R. Stanford siya po ay pilot bomber noon during World War II. Sila yung nagpapasabi yung mga gumagamit ng mga jet fighter na nagdadala ng sa taas. So, siya ay pilot. At the same time, according to siya po ay nag-share ng gospel. So later on in his life, nag-full-time worker na siya. Okay? So pag-usapan natin yung simplicity. Ano ba yung simplicity? Siyempre, pag tinagalog mo, simple lang. Simpleng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Simpleng pagre-represent ng plan of salvation in a clear and simple way that the lost can understand. That's why we are talking about how we approach and what passage in the Bible can be used. Kasi, halimbawa, mag-evangelize ka sa patay, funeral. So what approach you can, or what introduction you can use to penetrate or to take their attention doon sa gospel na ibabahagi mo. At naman pag funeral, maging harsh ka, magsalita, like, halimbawa, lahat po tayo mamamatay. Do you think, patay na nga yung namatay, do you think you will get their attention because ikaw ay harsh na nagsalita ka ng medyo harsh na, syempre, be sensitive. Consider their feelings. At the end of the day, mangyayari din sa'yo yun eh. May masasaktan ka din. Siyempre, kahit sinasabi natin na in reality talaga, lahat tayo mamamatay. But ano yung approach mo to get their attention, to listen to you, to listen to the Word of God, to listen to the gospel, that they will accept the gospel in that situation. Halimbawa, nag-aantay kayo ng taxi o may kasabay ka. What approach you can use? Okay, anyone? I will give you. Nag-aantay ko kayo sa waiting shed. And then someone with you. So, can you give me what kind of approach you can use? Okay, aside from that. Okay, by way of introduction. Okay, good introduction. So what to enter to the gospel, what can you say about? Halimbawa, nag-enter ka, pinumusta mo, hi kabayan, kamusta ka na? Saan ka pupunta? So, that's a good approach. Next words, anong gagamitin mo? Para ma-intro mo yung gospel. Ano yung next words? Do you have any idea? Okay. Pwede din. Anyone else? What approach? Aside from asking where he or she will attending church, there's anyone else na another approach sa waiting? Kasi pag tinan mo yung sitwasyon, halimbawa waiting shed, anong gagamitin mo? Waiting. Kung ikaw ay Kristiyano, anong gagamitin mong passage? So then you can use God's words na I'm not against sa more words. Okay? I'm not against that. I'm not even against
doon sa um, yung paggamit ng passage sa Bible. Ano lang natin, itawag dito, i-relate natin yung situation doon sa passage that we can caught up or we can take their attention to listen to God's word. Kasi after all, majority of the people of mankind, they believe in the Bible. They believe in all scripture. Majority. Okay? But so what approach you can use? Anyone else? So waiting area. Hindi ano basta nag-wait, no? Pwedeng mapagkwentuhan ka. Okay. Diba? Kasi minsan ang nangyayari doon sa kwentuhan, doon kayo ipasok kung yung background niya, gusto mo lang siya. So kung ano yung hindi ano eh, kumbaga minsan hindi yung church, hindi mo naman alam kagad yung hindi mo naman alam yung background ng church niya. You don't want to open your church as well, no? What we want to open is salvation, no? So, in some cases, na nangyayari po sa akin, I think, kunwari, papasok ko yung biblical, yung sinabi ng Panginoon sa Kristo, yung sa John chapter 4 na kung saan yung Samaritan woman. So that's sometimes nag-approach kung paano si Jesus Christ in-approach yung Samaritan woman. Nagsimula siya sa paghingi ng water, no? And you can open something na ano yung pwede mong ibigay sa kanya. Like for example, bigyan ko lang po kunwari, 'di ba? Ngayon, nung soul winning ng Friday, kasi yung tension ngayon, nandoon yung yung takot, di ba? So ang tinanong ko kagad, worried po ba kayo sa nangyayari ngayon? So kung worried siya, expected ko isasagot nila worried sila. Pero bigla nilang sinagot na hindi sila worried. Sabi ko, nung way back 28 saka 1, worried kayo, di ba? Sabi niya, oo, sobra. So, bakit kayo hindi naging worried na ngayon? Kasi yung na-intercept. So, ngayon, yung trust, doon ko pinasok ngayon yung trust. Kasi nag-trust tayo sa government dito, di ba? So, why not, alam niyo po ba na yung mag-trust tayo sa Panginoon, masigurado? Kasi yung debris dito na nalalaglag pa eh. Pero yung trust mo sa Panginoon, na pagkatiwala mo sa Kanya. So, doon nag-focus yung yung sharing ko sa kanila na parang sa eroplano, nagtitiwala tayo yung piloto. Why not we put trust on the Lord? So may mga ganun. So yun kung kunwari sa shed, kailangan natin malaman kung ano muna yung kinahihinatnan niya o kung saan. Which is, madalas, alam ko expert dito, si Ate Con. Expert dito si Ate Con kasi usually, nasisimulan niya kung ano yung background kasi doon mo kailangan makita kung ano yung pinagdadaanan ng tao, ano yung sitwasyon niya. And kaya importante na marami tayong nalalaman about sa mga example ng how mga apostol Halimbawa, Jesus Christ. Preacher Albert, put it into actual sa waiting shed. Kasi dalawang possible approach dun eh. Waiting and destination. Kasi tatanungin mo kung saan yung destination niya eh. Kung saan siya bababa. So you can use both. Aba. You can use either one, destination. Speak po, saan po kayo pupunta? Ayan. So can you give me at least 1 minute just to give the introduction in a concise that you can quote his attention. Halimbawa, shadow mag-reverse ka. Sige, halimbawa, nasa waiting shed. Gamitin mo either waiting or destination. So kung waiting and destination po, ganito. Kung sa destination, doon po ako papasok sa... Halimbawa, hindi ako kausap mo. Kausap mo na siya. Sige. Actual. Ayun po. So, kabayan, kamusta po? Ayun. So, nag-aantay po ba kayo? So, ayun. So, alam niyo po ba kung... saan po bang punta, no? Saan yung punta?
Pag sinabi niyang doon ako pupunta. Pero alam niyo po ba yung buhay natin kung saan talaga tayo pupunta after? Ayun. Ayun. So, ang buhay natin, yes, ngayon, lagi tayong may pinupuntahan. Pero pag natapos ba yung buhay natin ngayon, hindi natin inaasahan, meron pa tayong kasiguraduhan kung saan yung pupunta. Kasi ngayon, alam mo kung saan ka pupunta dahil may benefit kang pupuntahan. Pero yung ating buhay, yung ating kaluluwa, alam po ba natin kung saan pupunta? Then, that's the kind start. Pag sinabi niyang hindi, actually, the Bible's telling us where our souls will go. Okay. Yun po. Thank you very much, Preacher Albert. No? Para tayong nasa ano. No? Question and answer. Hindi, actually, binibuildan natin yung, kasi maraming possible approach. Okay, katulad, sabi ni Sister Maricon, saan pupunta? Just you are speaking about his or her destination. Kasi, in that moment, he or she will know where they will go. Kasi alam nila kaya bakit sila nag-aantay doon. Because they know where they, But what about if they die? They soul destined to heaven, or they will destined to hell because they don't believe. Okay? So, simplicity is presenting the gospel takes much thought, much effort, and much practice. So, we must to give the message in words the people can understand. That's why we need much thoughts, pag-iisip, paano kayong gagawin. But for that, bago kami approach, mag-seek ka ng help sa Diyos. Lord, can you help me? What approach can I use to this? Kasi who knows? Diba? Nag-aantay lang pala siya. Even yung mga, diba, even yung doctor, they studied for almost 12 years to be a doctor. Okay? Maybe they know the parts of the bodies, but the soul, they don't even know. Kaya yung Christian, tayo mga believer na pinagkatiwalaan ng gospel, mas critical yung ginagawa natin kaysa sa mga talagang secular na doktor. Because we are dealing with soul, we are not dealing with health. Health is, this physical body is just temporary. Soul is much critical. Why? Because that is your life. I can get ill. Mamamatay ako, but temporary lang yun. But what about after death? After this life in this temporary world. Okay? So now, let's practice, at least, wag buo. Practice muna natin yung approach, different approach. And introduction, how can you, natin siya. Sa next naman, halimbawa ngayon, introduction, how to approach. Sa susunod naman, how to use the passage. Okay. May I call, sino dito yung mga hindi pa nakakapag-share ng gospel? So, juniors sa saka, bachelors. Sige, wag kayong mahiya, wag kayong matakot. Ito, practice lang natin to. Hindi din naman to naka-live. Okay? Sino nagdi-disciple sa'yo? Minute, okay. Tawagin natin si Dayan sa si Minute. Okay? Ngayon, ang mag-share si Dayan. Approach. Hindi, muna, yung disciple mo muna, approach. Okay. Mamanay ka. Sarap. Ang situation ay nasa airplane. Papunta kayo ng halimbawa, approach lang. Tapos yung situation mo naman, 1 minute lang, 1 to 2 minutes, maximum 2 minutes. 2 minutes. Okay. Introduction. Ikaw naman, ang situation ay nasa
hospital sa waiting area. Nagantay kayo na tawag ito ng token. Oh, dito. Pawalan mo na si sige, sige. Introduction na. How you approach. Okay? Para hindi tayo magtagal, para lahat tayo mag-isip na kayo. Bagay, mamaya na kayo. Okay. Different approach. Brother Benji Kabatik, if you want to join, I can ask you later. Kung meron kang kapartner dyan. Kung wala naman, mag-observe ka lang. Okay. Live. Camera. Action. Ito po, sorry. Okay, I'll give you 1 minute to think about. And then next week, ituturo ko yung passing. Yung approach lang mo na yun. How to. Yung kasi nag-work, for example, like po sa aeroplano. Yung mismo katabi ko siya. Katabi mo siya mismo. Si sa aeroplano. Kanyari ko yung mga bata, tapos ako yung bata. Hello po, kamusta po? Sumagot ka. Sagot ka naman, huwag mo naman siyang pahirapan. Approach. Sige, go ahead. Okay. Meron bukas. Lahat tayo lahat kayo magpa-perform. Different approach. Okay. Hello po, kamusta po? Okay lang po. Kayo po ba? Okay naman din. Nakalimutan ko tayo. Matanda ka daw, huwag ka matanda ka. Kasi, siyempre, unbeliever, hindi naman yun eh. Okay, sige, matanda ka. Okay, go ahead. Sino ba tayo? Hello, kamusta po? Taga saan po kayo sa Pilipinas? Taga Mindoro po. Saan po kayo nag-church dito sa UAE po? Kunyari, Pastor, sa international sa Dubai. Okay, sige. Tapos palipad pa lang ng Vietnam. Oh, sige, sige. Sagot ka na. Papuntang Vietnam, Dubai to Vietnam, UAE sige. to Vietnam. Wala pa po akong ina-attendan na church. And papunta po ngayon ako sa Vietnam. And, meron po akong Bible tracts dito. And gusto ko lang po i-share sa inyo yung nilalaman nito. And bago ko pala i-share, ako po pala si Jasmine na meron po kaming church dito sa UAE, dito po sa Christian Baptist Church, Sharjah. And meron po akong Bible tracts dito na ibabahagi po yung salita ng Diyos. And malalaman po natin dito yung katiyakan po ng ating buhay, kung saan po ito patutungo. Okay, so ginamit ni Jasmine anong approach? Direct approach siya, di ba? May tracks, yung approach niya una, nagtanong siya, in church, ginamit niya. That's different approach. Lahat naman ng approach applicable. Pero see to it na makot mo yung attention ng tao to enter to the gospel, to going to share the gospel. Okay? What about the yan? Okay, go ahead. Sa hospital, nag-aantay kayo ng token, di ba? Token number 303. Please proceed to, di ba? To room number or to counter number. Okay. Nasa hospital kayo. Parehas kayo may sakit. Halimbawa lang, hindi naman yan. Parehas kayo may sakit. Nag-aantay kayo ng ano. Okay. Live. Camera. Action. Nasa Tumbay Hospital kayo. Nasa Tumbay Hospital. Pakilala ka muna. Pakilala ka. Kamustahin mo muna. Kamusta po kayo? Ako po si Dayan. Ano po ang sakit ninyo? Ano? Sorry. Kamusta po kayo? Ako po si Dayan.
Parang ang tagal naman po ng ano no, ng pagbibigay nila ng token. Ang haba ng pila. Kung okay lang po sa inyo, pwede ko po bang matanong kung ano po yung sakit niyo po? May sakit po akong diabetes type 1. Okay. Okay. Anong approach nila yan? Ano yung approach niya? Sige, sino pwede ano yung in-approach niya? He used what? Situation niya, yung sakit, indirect. Okay, una, kinamusta niya po si Dayan. Kinamusta niya yung halimbawa, yung token. Kasi hindi ko rin nasabi kasi nag-aantay na kayo ng token eh. Ibig sabihin, na kayo, nakapila na kayo nun. Okay? So, thank you very much, Dayan and Jasmine. Ayan. Tawagin naman natin na lalaki, si Ethan at saka si Preacher Albert. Ayan. Oh, si Ethan lang. Si Ethan. Kasi si Preacher Albert, okay na to eh. Okay, si Ethan. Come on, Ethan. Disciple yan, disciple. Ngayon, ang sitwasyon ay nagja-jogging kayo ngayon. Exercise sa isang park. Okay. Pwede din naman, nakatayo. Okay. Jogging tayo eh. O sige. Jogging. Nasa ano kayo sa park? Nagja-jogging kayo. Tapos, nagkasabay kayo. Okay. Live. O sige. Live. Camera. Action. Approach lang. Huwag mo nang apasin. Approach lang. Hello, okay naman. Sige. Pahinga muna tayo, tara. Oh. Napagod na sila. Hindi napagod na sa pagod. Pagod na. kami. Oh. Okay naman. O sige, approach. Kumusta naman po kayo, kuya? Ay, okay naman ako. Ito, kaya nga jogging. Kasi, Oo, kailangan po, mahalaga din po na alagaan natin ang ating mga katawan. oo nga eh. Ikaw, buti, bata ka pa, nag-jogging ka na. Ako, bata ko, hindi. Pero alam niyo po ba kung anong mas mahalaga na alagaan natin? Ano ba yun? Ating pong spiritual, kuya. Kailangan nating alagaan ang ating spiritual. At magagawa natin yan sa pamamagitan ng pagkilala kay Jesus. Yun. Okay. Thank you very much. Anong approach ni Ethan? Direct or indirect? Direct. Okay. Ginamit niya yung mas mahalagang pangalagaan. Okay, so he used the situation directly. In-approach niya in a way na tutungo siya dun sa mas mahalaga. Okay? So, situate the situation. Go. Thank you very much. Palakpakan natin si Tita. Okay? Tawagin natin Sister Marjorie. Sino ang disciple sa'yo? Sister Maya. Si Sister Grace muna. Okay, Sister Grace. Ngayon, ang situation ay, ano ba? Cottage chair mo. Nasa school kayo. Ano daw po? Cottage chair mo. Co-teacher. Cottage chair. Nasa school kayo. Sa school. Okay. So, anong ginagawa niyo sa school? Halimbawa ay, magkaiba naman kayo ng, halimbawa, KG2, kindergarten ka, di ba? Primary, bibihira naman kayo lagi mag-uusap-usap, di ba? So, ngayon, nasa school kayo, nasa kantin. Kumakain na kayo. This is Marge. Kumakain. Nasa kantin na kayo, nasa kantin. Recess, yun na yung recess. 30 minutes recess, ha? 40 minutes basta. Kasi kindergarten ka, Sister Grace, grade 6, halimbawa yung tinuturo. Hindi kayo laging nagkakataon. Go ahead. Hello, teacher. Uy! Hello po. Long time no see. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Kain tayo. Sige, kain po tayo. Sir, alam mo ba na sa pagkain natin physical,
merong mas importante dyan. Talaga? Yes, Ano yun? bukod sa pagkain natin ng masasarap na pagkain para palakasin ang ating pangangatawan, kailangan din nating palakasin ang ating spiritual na pangangatawan. Anong ginagawa mo ba para mapakain yung spiritual body mo ba? Matanong ko lang, sir. May ina-attendan ka ba na church dito sa UAE? Okay. Amen. So ang ginamit niya ay alin? Situation. Almost similar dun kay Ethan. Yung mas mahalagang pagkain. Pampalakas. Okay? Sister Grace naman. Ang situation ay ano, office mate mo? Mm. Sa office. Nasa office kayo. Pero desire mo na talaga mag-share ng gospel, pero wala ka lang. Nagkaroon ka lang ng time. Halimbawa, lumabas na lahat ng mga break time, tapos kayo lang naiwan. How can you approach in the office? In the office. Teacher Marge, kamusta ka? Okay naman, ito medyo pagod. Teacher pa rin. Teacher pa rin po, no? Oh, Hindi, sa ay, office. office na pala. Okay, Office, okay. office. Sige, office. Manager Marge, kamusta? Mukhang busy ka ngayon, Oo nga, madaming ginagawa eh. Ay, ganun ba? Speaking of ginagawa, trabaho. Okay. Ano din? Nablanko ko. Speaking of trabaho, alam mo ba na yung ginagawa natin ngayon, ginagawa natin ngayon dito ay meron ding bunga. Or wala ako. Ay meron ding bunga yung ating mga tinatrabaho dito. Ginagawa dito sa mundo. Tama ba? Nalito ako. Mali. Go ahead, sige. Ulit. Speaking of trabaho, okay, alam mo ba na hindi lang ito yung importante ginagawa natin sa buhay natin. Hindi lang ang buhay natin is hindi lang about sa trabahong ito. Okay? Mamaya pag-uwi natin or Yeah, think about. Pwede mong gamitin, halimbawa, bakit kayo nagtatrabaho, bakit kayo nag-overtime, for what purpose? Halimbawa, alam mo ba mas may purpose pa ang Diyos sa buhay natin, aside sa paghanap buhay. Pero mo lang, hindi masama maghanap buhay. Pero mas may magandang purpose ang Panginoon. Okay? Oo nga, inaalala ko, dapat talaga, maganda talaga na meron tayong trabaho. Pero, ba blanco? Okay. Yung matagal na, nabablanko pa yun. Sarap. Okay. Okay, palakpakan na Sister Grace and si Sister Margie. Pag-isipan mo, yung binigay ko sa inyong situation, itutuloy natin yan sa susunod with passage naman, with text of the Bible. Okay? So pag-isipan nyo, make ready kung ano yung binigay ko sa inyo. Okay? Tawagin naman natin dito si Elijah at saka si Brother Raymart. Boss Raymart. Hindi, si Elijah muna, si Elijah. Pero bibigyan kita ng task na. Pag-aralan muna siya. Okay? Ano sasabihin ko? Halimbawa, nagkatagpo kayo sa National Student Convention. Magkaiba kayo ng school. Kaso, magkaiba kayo ng... Kasi sa National Student Convention, hindi lang fundamental yun eh. Awag na yun. Medyo mas mabilis. Halimbawa ay nasa restaurant kayo, pumipila kayo sa buffet. That situation, bakit natin kino-consider lahat ng situation? Kasi lahat ng situation pwedeng gamitin ng Panginoon to share the gospel. Halimbawa ay yun, pumipila kayo sa buffet. Di ba nakaano yung buffet? Okay? So ngayon, how can you approach Boss Raymart while in the line taking your favorite dish doon sa tawag dito mami, nakalimutan ko, sa buffet. Tapos si Brother Raymart naman, ang sitwasyon mo, trabaho nito?
Sige, halimbawa, using technology naman. Kausap mo siya sa mga kliyente ng company na unbeliever yun. So how can you approach? Okay? Hindi, believer kayo. Yung kausapin mo, how you approach, paano mo siya i-approach? Halimbawa, unbeliever sila niya, paano mo siya i-approach para ma-i-present mo yung gospel. Pero yung pagpe-present ng gospel sa next na yun. Okay, but not... So unahin natin si Elijah while nasa pila kayo sa buffet. Sa buffet. Sa buffet ka ha. Ikaw nga mag-share sa kanya. Siya mag-share sa iyo. Ikaw yung kausap niya sa telepono o sa mobile. Okay? O sige. Unahin natin si Elijah live. Camera. Shoot. Sa buffet. So, yan scenario na Pumipila kayo, pumipila. Use the situation, pumipila. You can draw your mind. Pumipila ka sa langit. Master. Hindi ako maisip eh. Tanungin mo muna Elijah kung kasali siya sa Biggest Loser. Hello po. Hello po, kuya. Saktan kayo. Mukhang kakain po kayo ng marami na yun, ah. para worth ang pera dito sa buffet, eh. Pero dapat ang mas maraming kinakain natin is spiritual. Wait, lahat lang. Medyo ano siya, dahil siya na medyo yung entrance lang na mapupot mo yung ano. Diba, gamitin mo yung entrance lang. Alam mo ba, sa pagdating ng panahon, tayo ay pipila sa residency o sa tayo yung lugar ng Panginoon. Discipler, anong gagawin ko? Pero yung ano mo yung approach, yung anti-existing, pwede i-revise in your mind. Pero yung sa akin, Pastor, Ikaw naman. ako naman, kausap ko siya na parang inaalo ko sa date ko. Inaalam mo siya na nagawa ng mga sugat, joke lang. Seryoso? Sa digo, sa pag-iyan niyo, Parang inaalo ko siya na parang order siya. Hello, we're Amazon. Amazon. Wisconsin. Hindi na yung Muslim mo yan, medyo ba kailangan may kausap? Podcast. Ano ba? Si Connie, di ba? Patungkol sa trabaho. Ako niya nilagyan ko siya ng schedule. Ayun. Kunyari, maharap siya sa akin part-time. Tapos ako magbibigay sa Sige, go ahead. tanong ko niya kung lang ang tao. Oh. Tapos kailangan ko siya. Ganun ba, Tito Al? Okay, basta. Ako nakadali, mag-iisip mo na ako. Hindi, una siya eh. Hello, Modo. Okay, go. Hello, brother Elijah. Hindi, wag mo na, brother. Kasi hindi pa kayo magkakaroon. Ako niya. Master. Hello, Hello, Elijah. Hello, good morning, Elijah. Di ka ba available ka ba ngayon? Kasi kulang ako isang tao sa Romilly. Opo, ako po yung naghahanap ng part-time. Mas mahirap. Sige na, Pero mas basta ano na rin sa akin, nalagaalok ako ng produkto. Kasi yun mas madali sa'yo. Kasi babalikan ko kayo sa approach nyo sa next week eh. nakalimutan din, wala na sa akin eh. Itutuloy kasi natin, approach muna tayo tapos ipapasok natin yung passage naman. So how can we
Alukin. Hindi niya alam yung alukin. Sa English yung alukin. Offer. Ayun. ng produkto. Ayun. Sige po. Okay, enough na yun. Okay na yun. Anong ginamit niya? Offer. Anong offer niya? Yung product. So pwede niyo nang gamitin doon na, pero bago yun, meron akong i-offer sa'yo na mas mahalaga. Ayun. Okay? So pag-isipan mo, gumawa ka ng susunod, practicein mo na siya na na script mo kung paano mag-offer. Okay? Ituturo ko sa inyo yung mga passages na possible na gagamitin natin sa in line to your approach. Okay? Thank you very much, Brother Raymart and Elijah. Elijah, pag-aralan mo yun. Medyo lang anak, medyo harsh. There's no wrong, but the problem, we cannot get their attention to the gospel. Sino pang hindi? Si Sharina at saka si Erin. Yeah. Tapos si Lola ko, saka si Elisha. Mamaya, okay. Halimbawa lang. Partner lang. Okay? So, ang approach nyo ay nag-o-order si Erin sa Starbucks. At habang nag-aantay siya sa di ba? Siyempre, hindi naman order po ng Double shot ice shake and white mocha with Ayun. without ice, Halimbawa extra yun. shot of coffee. Siyempre, hindi na magkagawin pa yun, di ba? Mga ilang minuto ba? Maximum lang yun. Alin po? Yung, nag-order siya. Mga ilang minuto bago siya. 2 minutes po. 2 2 minutes. minutes. Sabi, siya pa lang yung customer mo. Okay? Wala pa. Wala ka pang ibang customer. So may time ka. Okay. So ikaw yung sa Starbucks. Si Erin naman ay Estudyante mo. hindi, mag-iisip ako ng isa pa. Hindi. Ikaw naman ay nasa ikaw naman yung doktor. At pasyente mo magpapa-check up magpapa-check up si Sharina. Ikaw yung doktor, syempre. Yung first time pa lang na-meet ninyo. So, ano yung possible approach para ma-share mo yung gospel? Okay. Inaantay po siya. Hindi. Sa akin po yung sa akin. Nag-o-order. Habang nag-o-order, nandun siya sa counter. So, syempre, pwede kang magtatrabaho habang nagtatrabaho ka. Papasok mo na siya. Okay. So, ngayon, sa Erin naman, doktor siya. Ikaw naman yung pasyente. Nandun ka na ngayon sa table. Nag-aantay ka kung ano yung halimbawa, anong tanongin mo sa kanya? May sakit ka ba? Anong sakit mo? Halimbawa lang naman. Pero you should to make your own sentence. Okay? So, live, camera, action. Good morning, Starbucks Walk. Kamusta po? Okay naman po. Ngayon, ano po, nakalimutan ko tuloy. Ano po? Hindi kasi ganun eh. Sa amin kasi iba. Okay, sabi. Kamusta po kayo dito sa UAE? Okay naman po. Ano pong order nyo? Isa pong hot chocolate Hot chocolate? With cream, without cream po? with cream With po. cream. Sige po, size po? Size? Tall, grande, venti? Small. Small, okay. Sige po. Ma'am, taga saan po kayo dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Taga saan po kayo sa Pilipinas? Taga Giginto po. Taga Giginto po. Matagal na po kayo dito sa UAE? Medyo matagal-tagal na din. Dito po sa UAE, taga saan po kayo? Diyan lang po sa Alnada. Alnada. Kamusta naman? Wala naman ba kayong nararamdaman na lalo na sa sitwasyon ngayon? Medyo kinakabahan. Nakabahan. Pero wag po kayong kabahan kasi lagi ang Diyos nandyan sa buhay natin. Okay. So, ang ginamit ni Sister Sharina ay indirect siya kasi nagtanong siya lugar kung saan siya. Pwede sigurong gamitin mo possible. Alam mo, may i-offer ako sa'yo. Bukod dun sa hot choco,
hot choco, ano ba yung order mo? Hot chocolate. I-offer ko sa'yo ito. Ano? So, that is my ano lang. Kasi maraming possible approach doon. Ang ginamit niya na approach, indirect na approach siya na yung situation, yung current situation ngayon, which is applicable. Okay? So, thank you very much for that. Si ano naman, siya ngayon, nakaupo ka ngayon, nasa table ka, doktor ka, siya ay may sakit, napapacheck up siya. Gusto niyang alamin kung ano yung sitwasyon ng kanyang, yung kanyang health. So, live, camera, action. Good morning po. Hindi, doktor ka. English. Good morning. Good morning. Good morning. How are you today? Good evening. You can sit down. How are you feeling today? Did you eat anything out of the ordinary? Actually, I eat like international. So I eat pizza, I eat KFC, I eat Oh, buffet. there is also ice cream, and Pani Puri. So, I will give you, ano po yung English ng reset? So Prescription. I will give you a prescription for your medicine. But just so you know, not only medicine can save us, but also the Word of God. Yun. Good approach. Amen. He used the medicine. Okay? And, yeah, that's good. Yan, alam nyo kung bakit ako nagpe-pray na maging doktor kayo. You can use that, ano. Hindi ko naman sinasabi sa area nyo. That profession to share the gospel. Kasi mas malaking impact yun. Okay? Hindi masamang maging masamang maging engineer, hindi masamang maging doctor, maging lawyer. Gamitin mo in a way that God glorified. Okay, thank you very much. Palakpakan po natin. Last but not the least, before we go to our break time, Sister Maricon and Elisha. Ang maglola. Hindi, pinapractice na yan ng anak ko kagabi pa. Ano na yun? I'll give you an approach. Kasi sa ngayon, junior ka. Kasi sa ngayon, hindi pa kita ito. Pero, siyempre, may classmate ka. Yan. Halimbawa, ito. Sister Maricon, ikaw teacher. Estudyante mo siya ngayon. Malikot na malikot siya. Paano mo ngayon sa kanyang edad, halimbawa, sa kanyang edad, paano mo ngayon i-share yung gospel? What approach you will use in order to share the gospel to a young man, to your student? Hindi, halimbawa, kinausap mo siya. Kasi meron siyang ginawang mali. So how can you approach going to the gospel? Live, camera, action! Okay lang. Teacher ka ba? Teacher ka nga eh. O yung teacher, approach teacher ka, di ba? Teacher, okay, go ahead, teacher ko. Okay. Oh, teacher ka nga, teacher. Hindi pa po. Nag-movie po kami kahapon. Kasi pag ibibigay ko sa kanya yung expert niya, alam niya na yun eh. Yung ibang expert, ba, naging teacher siya, diloob niya teacher siya, naging teacher siya, di ba, tinawag siyang teacher ng Panginoon. Sa school, Elisha, di ba may binigay ako assignment sa'yo? Nagawa ko na ba yun? Hindi pa po. Bakit hindi ba? Bukas na ang Exam. deadline ng facility.
Kasi lumabas po kaming pamilya. Nadamay pa yung pamilya. Sige, go, go, go. Sige, dahil hindi mo naman ginawa yun, meron akong i-share sa'yo. Makinig ka sa akin kasi Okay. Okay. Anong ginamit ni Sister to? Ginamit niya yung kanyang pagiging teacher para bigyan siya ng lecture yun eh. Magli-lecturean siya. Ginamit niya yung kanyang para may ano niya. Siyempre, advantage niya as teacher, di ba? Siyempre, teacher siya. Pag teacher ka, siyempre, teacher mo, pagkikinggan mo siya. So, good approach. What about Elisha? Kapwa mo siyang estudyante, Kristiyano ka, at gusto mong i-share yung gospel sa kanya in a way na, alam ba, magkalaro kayo, kaklase mo siya. Okay. Pag kaklase mo siya, halimbawa si Marky, paano mo i-approach si classmate Marky mo para ma-share mo yung gospel? Okay. Live, camera, action. Hello, Ate Con. Marky nga, si Marky. Halimbawa siya si Marky. Kaklase mo si Marky, hindi at. Huwag mo kasi ano. Hello, Marky. Kamusta kayo? Serious. Approach. Okay lang. May inattend po kayo ng church dito sa UAE? Classmate mo. Unbeliever siya. Alam niyo, ang unbeliever ang kausap niyo, huwag niyo nang taningin muna church. Kasi wala, definitely, hindi yan. Ang isa lang nasa isip niyo, yung church sa atin na niya, Catholic yan. Okay? O kaya yung ibang ano. Aside from that, yung ano, okay. Ulitin mo, isa pa, take 2. Hello, Marky. Kamusta kayo? Okay lang. Halimbawa, naglalaro kayo, ano yung pwede mo sabihin sa kanya? Pwede ka mag-direct, pwede ka mag-indirect. Direct, pwede ko bang i-share sa iyo itong word of God? Halimbawa, sabihin mo na gano'n. Halimbawa, tanungin mo siya, Marky, halimbawa, bata pa tayo. Hindi naman natin alam ang buhay natin. Kung sakali mamamatay tayo ngayon, pwede mong gamitin yun. Okay? So, yan, palapakan po natin Sister Maricon at Elisha. Practice mo yan na okay? Kaklase mo sa susunod. Sa next, gagamitin natin ng approach, okay? Ng passage. Okay, so tayo ay mag-break time na. Susunod na po yung iba. I hope, practicein po ninyo yung inyong approach. Possible. Kasi gamitin natin lahat ng sitwasyon para magamit natin, ma-share yung gospel sa kanila. O, yun pa rin. Okay? So, salamat dun sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo and let's have a break time at magpe-pray na tayo. Tawagin po natin si Brother Albert para mag-closing prayer at the same time yung pagkain. Yan. Sige dito. Tayo po mag-pray. O dakilang Diyos, maraming mapangyahan sa lahat. Salamat po Panginoon sa aming Sunday School na kung saan we are trying to establish how we can do soul winning, to approach yung mga kilala, katabaho o mga nakakasalamuhan namin. Dalangin namin Panginoon na nawa pag-alabin niyo Panginoon ng aming mga puso na magkaroon kami ng desire at na makapag-share ng inyong gospel na kung saan yung mga situational, Panginoon, tulungan niyo kami kung paano kami makapag-approach, Panginoon. Kayong magbigay ng knowledge, wisdom, and understanding sa amin sa lahat ng aming
gagawin, Panginoon. At salamat din, Panginoon, ah, ah, sa aming mga pagkain na kakainin mamaya, Panginoon, sa aming breakfast. Bless you po itong bigay ka sa amin. No, hindi masama sa pisikal na tuwan, sustain ito pang ng pisikal na yung pangailangan. At gayon din, Panginoon, nilalapit na namin, Panginoon, dalangin namin yung mga kapatiran namin papunta. Prepare them, Panginoon, nagabayan sila, makarating sila para makasama namin sila sa aming pananambahan, sa aming worship service. Gayon din, Panginoon, sa aming lahat. Kayo pa rin, Panginoon, na magpatuloy at maggabay sa aming Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ito, Panginoon, ay aming hiling dalangin. Aming kapatid-salamat sa dakilang pangalan na sa Kristo ang tagapagligtas namin. Amen. Okay, you are dismissed. Let's have a break. Good evening. Ay, good morning. Sino good evening? Asama natin ngayon si Preacher Andre, Sister Mayan. So, ba yan? Ang Quaid Brethren, ayan, si Brother Benji, Sister Romina, Sister Arlene Joy. Okay, let's have a break po muna and mamaya po, meron po, yun sa committee lang po, no, meron po tayong meeting regarding our anniversary. So we'll just have a few days para makapagdawsay ng anniversary. See you po sa ating pong worship service 10:30 and enjoy your break time and you are dismissed.